dear viewers! Welcome to my channel! So today po, iba naman po yung iba-vlog natin. So, try po natin tingnan yung guesting po nila sa Bandera. Ito po ang title is Showbiz Live SB19. So, mahaba po itong segment na ito. May part 1 and part 2. So, let's check it out. In 1, 2, 3... Showbiz Live! Makakasama po natin ang none other than Get in the zone! Break! Have your SB19! Yay! Okay. Siyempre, nandito tayo para mas kilalanin pa natin ang bawat isa sa kanilang grupo. Pero ang maganda ba dito is gaano nila kakilala ang isa't Oo isa. nga, no? Ayun. Oo. So, yung unang question is, gaano daw nila kakilala ang isa't isa? Yun talaga yung first question. gagawin natin para may onting twist naman tayo dito is papakilalanin nila ang isa't isa using this box. Okay, so medyo short mechanics lang. Kailangan nilang bubunot, tapos kung sino yung makuha nilang names, So, yun yung papakilala process nila. ng pagpapakilala nila is may memorize bunutan. Yung pangalan nila. Hindi ko yung tagline nila sa buhay ko. Ay, wow. Ano Oh, yari? go fast Ah, lang. Bunot na kayo lahat. Ito ba na? Hindi pa. Get Para one makapag-practice na kayo. Pwede na po. Go na. Ay, nako, saktong-sakto sa bunot ko Okay. O, saan tayo? Since ikaw ang naunang kumuha, may mas time ka makapag-isip. Okay. Sige, ready? Okay. O, go. Yung nabunot ko po, siya po yung pinaka-cute sa amin. Sino kaya yun? Pinaka-cute! Sige pa mo. Pinaka-cute yung, yung itsura po yung itsura. And then, makulay po siya ngayon makulay. Sister yung mauna yung nabunutan niya, nagbibigay siya ng hint. So tingin ko, wala ta naman nila kasi sinabi niya makulay siya yung suot niya Yung makulay lang naman si Josh, naka-red siya. Makulay. Thank you din mamaya. And I believe, What? I believe po makulay po ang buhok niya. And I believe siya po ay si Josh. Yes! Ipapakilala ko na po siya po. Siya po ang most charismatic member ng SB19. Ang pangalan niya po ay Josh. Yes! Hindi naman. Josh. Most charismatic member Dapat SB19. boses. Josh. Josh. Okay, so Josh, ikaw naman. Ayun lang, i-describe lang yung name. Akala ko mag-ano pa yung as in yung pag-ugali ng isang tao, yung yung opinion niya, ganun lang pala yung pag-describe. Ako naman po. Sino na bulot kaya dito? Ito, saktong-sakto yung nabunod ko. Itong Mukhang babalik sa akin Mukhang babalik sa akin ito pong member na to, siya po yung pinakamalakas kumain sa SB19. So, sinabi niya kasi yung nabunot niya is malakas kumain. So, lagi nila sinasabi sa mga past interviews na si Stella nga yung malakas kumain. Member na to, siya yung mood setter ng SB19. Mood setter. Ito rin yung member na to, yung pinaka-iyakin sa SB19. Si Sejun yung nabunot mo? Si Sejun? Si Sejun pala. Si member na ito ay the most hindi ko alam paano niya Heavenly Voice ba yun? ginagawa yun. Basta sabi niya boys on SB19. Yes, let's get it. Tell. Talagang nakuha niyo isa't isa. Okay. Maganda yung interview nila dito. Parang komportable lang sila. So, let's start with, since nakuha nila isa't isa, start na tayo kay Yes, ito pong nabunot ko ang pinaka-hot. Yes! And spicy! Pinaka-hot? Naka-sombrero? Hindi, yung damit niya kasi pang... Ano yun? Parang, sabay kami ni Sejon. Pablo na lang. Sabay kami ni Pablo na react sa joke ni Stel na naka-sombrero daw yung hot. Yung pinaka-hot naka-sombrero. At tingin ko yung pinaka-hot is si Ken. Tingnan nyo yung damit niya palang may flame.
mainit. Kasi Ay. nagliliyab. Ay! Liyab. At itong taon to ay mahilig sa chicken at mukhang chicken. Parang kilala ko na ako sa Oh my God. Ang pinaka poker face ng grupo, si Chicken. Yeah. Ganon. May double meaning pala yung chicken. Hindi lang paborito ni Ken. Kasi Ken, chicken. Di ba? Oh, paano mo siya mapakala? Chicken. Sino yung nabunot mo? Yan, si Ken na. Siguro may isa na lang dito na. Para ba? Hindi, ang nakakatawa dito. Okay, may ang nawari din natin alam. Ang nakakatawa dito, malay mo si Justin yung mabunot niya. So, papakilala mo sa sarili mo. Oo nga, no? Double yung sarili niya. Sino nabunot mo kayo? Siya po yung utak Utak. ng grupo namin. Siya Bulalo. yung, Sisig. parang siya yung napaka-smart sa grupo namin. Wow. Compliment siya. Pero ano, Magaling din siya sa yung fashion, niya din, fashion sense niya. Sobrang angas din, maangas. Siya po yung leader ng group namin, si Seju. Fashionista din pala si Pablo. Kala ko halata kasi si Ken, si Josh. Parang simple lang kasi yung mga suot ni Pablo. Hindi siya extra pangkan na makita mo talagang mahilig sa mga damit. Sino ba isa? Wala, hindi ko po alam kung paano ipapakala. Automatic na yung kay Sejo yung kay Pablo is Siya po ay naka-white dress. Siya po ay naka-jeans. And I believe long hair po ito. Siya po si Bagong T. member! Hindi ikaw. Oh, go. Ito pong last member na ito ito po yung pinaka bata sa amin pero siya rin po yung pinakamatangkad. Tapos may ari po siya ng palamaisan. Dahil corny. Gusto ko yun. Siya po yung pinaka lapitin ng mga Mosquito. Mosquito. Siya po lapitin ng mosquito. ang pinaka hardworking daw. Hardworking daw. At pinaka Gabi si Stel na pang kayang-kaya niya ng mga on the spot na jokes. Natatawa ka talaga sa jokes. So, kay Justin, corny yung joke, sabi nila. Kaya sa maisan na lang. I'm the most pure boy and hardworking Justin. Siya rin po ang nagmamayari ng nose bridge. Ay, oo nga. Oh, di ba parang naging compliment challenge tuloy itong introduction. Kaya simula tayo sa Q&A natin. Ngayon, guys, ikwento nyo naman sa amin. Gaano ba, at kung ano-ano ba yung mga pinagdaanan nyo sa pagiging training para mabuo kayo? Paano ba ito? From the start. Isa-isa po kami. POV niya. Ako po, personally po, from Mindanao po ako. So, yung pala, parang mahirap na rin sa akin. Kasi sa Tsaka Mindanao, parang, Ken. luluwas ka pa from there dito para lang mag-audition. Tapos, parang wala po. Si Ken lang yung taga-probinsya, no? Lahat So, sa parang, Manila. it's a gamble for me din po na pumunta dito para lang sa dito ganito. Pero naniniwala din po ako na yung sa kakayahan ko. So, fortunately, natanggap ko. Pero yun po yung parang mahirap sa akin. Pero ano yun, from Mindanao ka pa, di ba? Yes. Ano yung talaga nagtulak sa'yo na kailangan i-push ko? Kaya ko to. Sarili ko po. Parang naniniwala po talaga ako sa sarili ko. Na kaya mo. Kaya ko po. Sarili ko. Okay. Sige po. Ang galing sumagot ni Ken, no? Yun yung additional na tanong ng host. Kung ano daw yung talagang nag-push sa kanya na i-push yun na mag-push na magpunta talaga siya sa Manila para sa opportunity na maging one of the SB19. So, yung sagot niya, yung sarili niya, tama naman. Kasi kung hindi ka confident sa sarili mong skills, sa talents, then paano mo yun i-improve yung talent mo kung sarili mo hindi mo nga pinaniwalaan na may talent ka, diba? So
may ano talaga, may maturity din naman makikita kay Ken. Ako po, marami siguro pong di nakakaalam kasi po nung nagpa-audition yung show meeting, hindi po talaga nila sinabi na gagawa sila ng grupo na SB19. Kumbaga, nag-audition ako doon, iniisip ko magiging solo artist po. Ganun po. Kasi po, mahilig talaga ako magsulat ng kanta, maggawa ng music. And kasi po, gumraduate muna ako bago ako mag-audition dito. So parang gusto ko muna magampanan yung responsibilities ko. Pero po, ayun, nag-audition ako, pumasa ako, iniisip ko, magiging solo artist ako. Pero po, mas parang napunta ako sa grupo. In which is, I'm so parang fortunate kasi ang dami kong natutunan sa kanila. Ang dami ko pong, as Masama loob eh. an artist, Masama loob ni Josh. marami po ako natutunan sa kanila. Tapos, mas na-improve ko po yung sarili ko sa pagpa-perform ko. Mas marami pa ako Mas masaya talaga pag in terms of grupo. dancing, in sa stage. Parang kasundo kayo, masaya. Perform. So, Kaysa sa ayun solo. po, ganun talaga eh. Parang Solo ka naniwala lang, din ako then na kaya ko. Yes. Pero hindi ko po talaga inaasahan na mapupunta ako sa Ako po, never ko po in-expect na magiging performer po talaga ako. As in, ever. Kasi po, nagsimula po ako before. Napanood ko po yung grupo nila Stel. Tapos, naging idol ko po sila noon. Hindi pa po ako, wala pa po ako sa performing side. Sino naging idol mo? Kailangan iulitin talaga eh. Still talaga. Sige, iklaro natin. Sige, iklaro natin. Yung na-inspire talaga kay Josh na maging performer. Kasi dati daw, hindi niya iniisip na yung sarili niya na maging performer. So, yun na-inspire siya sa isang tao na yon dahil sa husay ng sumayaw kay Stel. Oh. Ayan. Nang dahil kay Stel, yan, for sure si Josh na sumayaw at maging performer. O, diba? Yan. Kudos. Kudos. Isa pa. Klaro lang eh. Napanood ko po siya sa isang event, yung parang dance competition nga po. Tapos, super namangha po talaga ako. Believe ako sa kanila. Parang, doon po na-inspire ako. Sabi ko, kaya ko rin siguro try kumbaga, try yung ginagawa po nila. Kumbaga, performer. Tapos mag-compete. Nung na-try ko po, parang meron siguro destiny. Nagkataon po na nakilala ko sila, yung grupo nila. Tapos naging magkakaibigan po kami. Unexpectedly po. Kasi yung grupo nila, lahat po sila high school, Group high school. Classmate? Mag-classmate sila ng high school? Saan na kaya sila ngayon? Dancer. Magkakasama po sila, tapos lahat po sila talaga. Concrete na po yung mga pinagkukuhaan. Tapos ako, outsider po, parang in-offer nila ako na kung gusto ko daw po sumali sa kanila. Kasi yun, fortunately, nakuha po ako dun sa group na yun. Tapos, doon na po nagsimula yung performing career ko. Nag-compete po kami sa kung saan sa competition, sa ibang bansa. Pinrepresent po namin yung Philippines. Tapos, hanggang sa nalaman po namin yung Show Beauty auditions, doon na po parang nag-evolve pa yung performing career namin at naging professional performer po kami. And fortunately, napili po ako dito sa... Kasi hindi daw niya in-expect. Hindi ko pa talaga in-expect na magiging siya, singer ako, dancer. ganun, ever. Kasi ang dream ko po nung bata. Yung pag-audition niya is nakuha, na-amaze na nakuha siya. So tingin ko, talaga, hindi mapipili si Josh pag wala talaga siyang talent. Hindi niya lang alam na magaling siyang sumayaw, then may boses din siya. Kasi daw akala niya, lang talaga, yung pangarap niya, yung bata siya, hindi professional gamer. Yun mga hobbies niya, yung mga ginagawa niya. So, talaga pag nasa dugo mo talaga yan, then, calling mo talaga na maging performer. So, yun yung nangyari kay Josh. Destined talaga na maging performer siya. Okay, Justin. Ako naman po, parang sobrang, laki nung difference nung from before and, nung from before and now po. Kasi, before, nung bata po ako, parang nangangarap lang po ako parang bata, nung sa mga school events, sumasali lang ako, nagpe-perform, ganyan. Pero wala akong talagang professional side po na background na
regarding sa singing, hindi po ako nag-workshop or anything or sa dancing. So parang yung talent ko po talaga sobrang wala. Parang gano'n. Masabi ko po na wala, sobrang mahina. Parang gano'n po. And then nung nakapasok po ako dito sa company, tinulungan po nila ako mag-improve and parang ma-inspire din po na parang may kaya pa kasi may training pala. Parang kaya palang i-improve kahit na basta gusto mo and parang may desidido ka sa mga pangarap mo, and then ayun po mag-i-improve ka din, and luckily yung mga kagrupo ko din po parang tinutulungan din po nila ako na mag-improve. Kumbaga hindi rin po na naghahatakan pababa, parang ganyan po. Kumbaga lahat po kami nagtutulungan na itaas To go up. Dati po nangangarap lang po siyang maging si Daniel Padilla. Ngayon level up siya. Ayaw Kaya si Jackson. Ibulong mo muna sa Time akin. booking and time. Kasi po si Justin po, naging Gusto ko yung sila yung nagbubuking. naging, ko po siya, parang kagroup ko po dati, para mag-compete, kalaban namin sila Stel noong time na yun. Tapos, nakilala ko po siya, doon kami naging magkagrupo, tapos sabi niya po sa akin, ginanong ko siya, anong pangarap mo? Sabi ko. Tapos po, one time, sinabi niya sa akin nga, nag-open up siya sa akin, na gusto niya daw maging artista. Umiiyak pa daw po siya nung college days niya. Gusto pala mga artista ni Justin. May potential na Justin na maging artista kasi pogi ba naman. Then, okay naman yung pagsayaw at pagkanta niya eh. Okay na yun, di ba? Basta, lang yung talent niya sa acting. Then, magtitrain siya. May potential si Justin na maging actor. Malay mo, mga in the next years. Kasi po, na-frustrate siya, parang Nakikita hindi niya na alam natin kung ano si talagang Justin gusto na niya. O, tama, kung baga masaya po ba Diba? siya sa ginagawa niya. Na-frustrate po siya nung mga time na yun. Nasa iyo. Tapos ayun po, doon ko talaga gusto niya talaga maging gumaga dito sa artist career, ganun po. Kaya, pinag-workshop din siya. So, Recruiter ikaw ang talaga si nag-push sa Josh. kanya. Siya Recruiter. talaga yung daw nag din kay Justin. Nag-guide nung nalilito pa si Justin kung ano yung problema niya habang nagtitraining. Kuya talaga. Sige, Kendall mo. Ako din po, siya din po nag-tip sa akin. So, ikaw ang recruiter na. O, Pwede na ikaw, po ano yung side mo? Ako po, bata pa lang po ako, mahilig na po talaga ako mag-perform po. Pero nung high school po ako, Meron ka na pala. ha? Ano binubulong mo dyan? Ha? Saan ba yung di ba dito dapat or dito? Wait lang. Ayan, Ha? distract Saan? si Yung side mo Stel. na, Yung side sa... mo. Okay, balik po tayo sa story po. So, nung high school po ako, mahilig po talaga mag-perform. Tapos nung first year high school po, doon po ako nag-start. Una ko po mag-ballroom. Ay, wow. Ballroom. Wow. Hindi kasi yung ballroom kailangan nun ng white spaces. Kasi Aba, meron talagang dahilan si Stel that may white spaces daw eh. Nag-ask kami ng sample eh. Si Stel talaga, nakalusot. sorry po kasi hindi makapag-sample. Okay lang, lang po. okay lang. And then after po nung ballroom, nag-try po ako mag-folk dance po. May folk dance pa. Guys, yung uso talaga yung folk dance nung high school. Dapat may entry kada school. Ako, wala akong talent dyan. So, hanggang tingin lang ako sa support, sa mga classmates ko, ganyan. Dinaanan mo. Iba yung Ay, daan. pero kung tinikling ha. Folk dance po. And then after po nun, dun po ako nag-start maging member ng isang hip-hop group po. Yung tinutukoy po niya sa school namin. And dun niya po ako naging idol. Ano yung pinaka-audition? Yung story po kasi nun, actually, yung school namin naghanap sila ng hip-hop group. Nagbubuo sila. Then, nagpa-audition sila. Tapos ako po, nahihiyak po talaga ako sumayaw sa harap ng maraming tao. Pero mahilig na po ako sumayaw. Kaya nung nag-audition po ako sa group na yon, kumanta po ako. Ano po? Actually, hindi siya kanta. Hindi siya kanta. Yung music niya, kanta ni Willie Revillame. Tapos may hawak po akong sandok. Tapos gumagano-gano. Gusto ko lang namang malaman. Bakit yung kanta pa ni Willie Revillame yung audition niya? Di ba hip-hop? Parang pop song naman yung kay Willie. Buti nakuha pa rin si Stel. Kasi
Kasi po yung mga kagrupo ko po, dapat sa audition, hindi po sila pumunta. Ako lang mag-isa. Wala akong kagroup. Tapos in-invite ako ng ibang auditionist na, sali ka na lang sa amin, basta sa part na to, kumanta ka na lang sa gitna. So, kumanta ako sa gitna, tapos ako yung nakapasok, sila hindi. Yun po, yung nakakano. Yun po. Kung sino Tapos, pa yung kumanta, no? So, Tas po, alam yun mong po. meant to be Opo. na ganun ka mangyari. tapos yun po, nagdire-diretso na po hanggang Siya sa pa rin yung nakuha. nakilala ko na po rin si Josh, naging kagrupo namin siya. Yung nga po yung story niya, na kinuha po namin siya. Pero, Idol. grabe rin po kasi talaga si Josh po. Like, nung nakilala namin siya, nagsumasayaw-sayaw na rin po siya. Pero iba rin po kasi yung dedication nito. Like, from Cavite po siya before. Ganyan nga. Nakuha talaga si Josh kasi may kakaiba sa kanya din. Sabi ni Stel, may dedication. So, nakita talaga nila na gusto ni Josh sumali sa grupo nila. Pupunta siyang Las Piñas para mag-practice sa group namin. Tapos, ano po talaga, grabe rin yung hard work niya, kaya niya naabot to. Okay. Siyempre, babalik ko lang rin po yung sinabi niya maganda. Kaya babalik rin natin. So, alam niyo na gagawin niyo guys ha, kung gusto niyo ng compliment. Tapos, ayun po, yung nag-audition na nga po ako, nakakatuwa sa company namin kasi May ilang oras kaya yung layo ng Cavite sa Las Piñas? habang trainee days po namin, hindi lang po talaga basic na sayaw, kanta yung tinuturo. Kasi may pinagdaanan po kami, musical po, tinuruan nila kami ng musical. Marami po kami pinagdaanan, like may acting workshop din po kami genres before. Ang dami po talaga yung pinagdaanan. Nagdaan sa Kaya, traffic. kaya po ngayon, Yeah. nung nag-start na po yung group namin, parang masasabi na po namin na parang kahit ano pang gawin namin, parang Kaya nyo. kaya po. Kasi sa pinagdaanan po namin sa training. Ayun po, kaya po, yun po. All package na sila. Ganyan talaga pag may maganda ka talagang company na magte-train sa inyo. May instance ba na yung sa sobrang hirap ng training, parang naramdaman niyo na, ay, parang gusto ko na mag-quit. Parang ayoko na. May ganun ba kayo? Siguro po yung hirap, hindi po. Pero po sa tagal siguro. Kasi yung problems po na dadating sa'yo during the training period, talaga pong sa loob ng 4 na taon, parang ka po nag-aral nun, di ba, ng isang course sa college. Tapos, syempre, yung family mo, tatanungin ka. 4 years ka nag-train. Parang nag-aral ka talaga ng college degree. 4 years. Buti na lang na nila, nakayanan nila yung 4 years na training lang. Kasi kung yung Pinoy kasi kung minsan madaling mainip. Masipag pero madaling mainip. Yung iba ha, at saka pag ganun sa atin dito, ano na nangyari? Parang naghanap na ng result sa sobrang tagal ba naman ng 4 years. Diba? Hanapan ka niya ng, ano yung nakita mo dyan? May ano na ba? May napulot ka na ba dyan? Or may nakuha ka na bang dyan? Sahod? Or may pinakikitaan ka na ba dahil dyan? Mga ganyan. At saka sila naman na 5, hindi naman sila as in born rich, di ba? Yung kaya ng konti yung family ni Justin. Pero sila, di ba, from naman sila from middle class na family. So, kailangan talaga nila mag-support sa lalaki sila. So, yan. Kailangan nila talaga mag-support sa family nila. Siyempre, sa mga friends nila. At tatanungin din sila kung ano na yung papala nila sa 4 years na yun. Or kung hindi pa na 4 years, marami na silang nagko-contact sa kanila ng mga musta, ng family and friends nila. Diba? Parang ikaw din, pag ganyan yung nangyayari sa'yo, nasistress ka na lang. Parang hindi mo iniisip yung gano'ng katagal, pero yung outside na mga factors, ganyan, is napapaisip ka na lang. Diba? Anong ginagawa mo, ganun po. Parang hindi mo alam kung saan ka patungo talaga. Kumbaga, yan. meron po mga times na parang paulit-ulit yung syempre ginagawa mo. So, parang iniisip mo, worth kung it ano po na ba yung nangyayari. stress na natatanggap ko, tsaka yung lahat ng sacrifices ko para dito, kung hindi naman namin ma-achieve yung gusto talaga namin. So, may mga times po talaga na parang sabay-sabay yung problems na dumadating sa'yo, na parang napapatanong kami na, kaya ko pa ba, ganun po. Nagbe-breakdown po talaga kami, tapos nag-uusap-usap kami. May mga instances po talaga na muntik na kami magbuwag-buwag po before. Opo. Ayun, kwento. Hindi po, paano ba? Hindi po dahil meron kami alitan sa bawat isa. Kasi po, yun nga po, mahirap po sa akin.
Tapos may mga family responsibilities, family, kumbaga meron din personal problem, financial problem. Kung sa Parang sa mga interview nila, wala silang nakwento, no, kung nagkaaway ba sila between the 5 members. Diba sa ibang grupo hindi talaga maiwasan yung mga ano lang, yung simpleng away lang, na nagsigawan, mga ganyan. Tingin ko meron, kasi parang imposible namang wala sa loob ng 4 years then plus ngayon nag-debut na sila. Pero compare kasi sa mga K-pop, sa isang bahay kasi sila, tumitira sila, uwian, di ba? So, may advantage and disadvantage naman yung magkasama sa isang bahay. sa tagal po ng training namin, ganun lang po yung takbo ng career namin. Parang hindi na po talaga siya practical para magpatuloy pa. Tsaka hindi naman po tayo bumabata, di ba? So, sa isip namin, siguro dito, it's time na tumigil na tayo. Pero po yung go up talaga yung last shot, kumbaga namin. Parang doon na po namin binukas. And blessing ni God, kumbaga parang destined talaga na, wow, biglang nakilala kami. So, sobrang thankful kami. Kasi pati po yung fans po namin, simula po nung una, hindi po nila kami iniwan. Tapos, ayun po, ang dami na nila, kaya sobrang thankful po. Yun, sobrang salamat daw sa mga fans na hindi sila iniwan from the start, ha? Ayun. Pwedeng kwentuhan niyo ako about Go Up. Believe talaga ako sa mga unang fans ng SB19. Sila talaga yung naging core. Di ba? Ako din sa sarili ko, naamin ko na huli ko na silang na-appreciate. Hindi naman sa hindi ko sila pinansin. Yung mga performance nila, parang naririnig ko lang, oy, may performance ng SB19, lumabas sila sa ganyan, yung kapatid ko yung nagsasabi. So, parang hindi ko talaga tinry na i-check. Yun yung ano ko. Yung tingin ko, yung hindi ko nagawa bilang fan ngayon nila. So, kasi dati, K-pop talaga dati ako eh. Yung ARMY, BTS. So, loyal kasi ako pag may idolize ako. So, nagsistick lang ako sa isa lang. Ganun ako eh. So, ngayon, alam nyo na, nag-transfer, nag-over the backod na ako. Naging 18 na ako. Pero, syempre, yung first love ko na grupo, BTS pa rin. Pero ngayon, syempre, I found talaga sa kanila yung hinahanap ko na talents. Then, dagdag pa doon yung nakapapinay ko sila. Di ba? No need English subtitle na. Naiintindihan na natin sila. Then, nag-share tayo ng culture, gano'n. So, nagpapasalamat talaga sa SB19 na tingin ko sila talaga yung future ng P-pop. Tinatawag na nga sila ngayon na sila na yung P-pop kings, di ba? So, I pray lang talaga na didiretso na yung pagsikat nila, yung continue lang yung grupo nila, then yung mga performance nila, then supportahan sila ng Pinoy, then sa abroad, supportahan ko sila until the end. Hindi ako bibitaw, di ba? So guys, ikakat natin yung video kasi yung part 1 pala nito is more than 30 minutes na. So, ikakat ko muna.